Nangyari ito sa isang araw na di ko malilimutan, isang lihim na nagbago sa lahat ng akala ko tungkol sa pagkakaibigan. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang, tubong bayan ng Liliw sa Laguna. Lumaki ako kasama ang aking matalik na kaibigan na si Ligaya, halos hindi kami mapaghihiwalay. Pareho kaming lumaki sa mga simpleng buhay ng probinsya, kung saan ang bawat araw ay puno ng tawanan, kwentuhan, at mga pangarap na walang hanggan. Ngunit sa kabila ng aming matibay na samahan, isang araw, may napansin akong kakaiba sa mga sandaling magkasama kami, isang bagay na hindi ko maintindihan ngunit ramdam ko sa puso ko. Simula pagkabata, kami ni Ligaya ay parang magkapatid na babae. Ang aming mga pamilya ay magkalapit lang ng bahay, kaya madalas kaming magpalitan ng bisita, natutulog sa iisang kwarto, nagsasaluhan ng mga sikreto hanggang sa gabi. Habang tumatagal, nagbago ang mga bagay. Hindi na kami mga bata, kami ay mga dalagang may sariling mga pangarap at takot. Ngunit kahit ganoon, nanatiling matibay ang aming pagkakaibigan. Sa kabila ng mga pagbabago, lagi kong nadarama na may bago sa pagitan namin, isang kakaibang tensyon na pilit kong itinatanggi kahit sa sarili ko. Isang Sabado, inanyayahan ako ni Ligaya na mag-spend ng weekend sa bahay nila sa Pagsanjan. Parang ordinaryong plano lang iyon noon, pero may kakaibang hangin sa paligid, parang may hindi pa nasasabi. Nagkwentuhan kami ng madalas, nagtawanan at nagbalik-tanaw sa mga lumang alaala. Kinabukasan, habang siya ay naliligo, pumasok ako sa banyo nang hindi iniisip. Naalala ko na naiwan ko raw ang aking suklay doon. Sa pagkuha ko ng suklay, tumigil ang puso ko nang makita ko siya na nakatali ang buhok sa tuwalya, nakatitig sa akin ng may kakaibang tingin. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi, ngunit pilit akong ngumiti, sinasabing wala naman daw problema. Pagkatapos, habang nag-uusap kami sa kwarto, napansin niya akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero may mga sandaling parang kami lang kami sa mundo, kahit na may mga katanungan sa isip ko na hindi ko pa kayang sagutin. Nang gabing iyon, nagpunta kami sa ilog sa likod ng kanilang bahay para magpalamig. Nagbihis siya ng simpleng pambabaeng swimwear at agad na lumangoy, habang ako naman ay nahihiyang sumunod. Ngunit habang naglalaro kami sa tubig, unti-unting nawala ang kaba ko, napuno ng saya ang aming mga puso. Pag-uwi, habang pinapahiran ko siya ng sunscreen, may mga sandaling hindi namin sinasabi pero ramdam, isang bagay na nag-umpisang umusbong sa pagitan namin na higit pa sa pagkakaibigan. Sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, nag-upo kami sa hardin, tahimik ngunit puno ng mga hindi nasabi. Nang tanungin niya ako kung ano ang iniisip ko, pilit kong nilihim ang mga saloobin ko, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa at pagmamahal na hindi ko inaasahan. Ito ang simula ng kwento namin, isang kwento ng pagtuklas ng sarili at ng damdaming matagal nang itinatago sa puso. Ngunit paano kung ang pinakamatalik mong kaibigan ang siyang magpapabago sa lahat ng pagkakaalam mo sa mundo? Ano ang mangyayari kapag ang pagkakaibigan ay nagmistulang pag-ibig na hindi mo inaasahan? Handa ka na bang malaman ang mga lihim na ito? Minsan, ang mga simpleng araw sa probinsya ay nagiging daan sa mga pangyayaring hindi mo inaasahan, ang mga sandaling unti-unting naglalantad ng mga damdamin na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga ngiti at tawanan. Pagkatapos ng aming weekend sa bahay ni Ligaya sa Pagsanjan, bumalik kami sa normal na takbo ng buhay sa aming bayan, ngunit may kakaiba na akong nadarama tuwing magkasama kami. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang mula sa Liliw, Laguna, at sa araw na iyon, nagsimula akong pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng mga pangyayaring iyon sa aming dalawa. Hindi ko pa talaga maipaliwanag, pero ang aming pagkakaibigan ay tila nagkaroon ng bagong kulay, isang kulay na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang araw na iyon ay isang linggo ng hapon. Nagplano kami ni Ligaya na maglakad-lakad sa parke ng bayan, isang lugar na madalas naming puntahan noong bata pa kami. Ang hangin ay banayad at ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga puno at mga daan. Habang naglalakad kami ng magkatabi, nakikipagkwentuhan tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, ngunit sa likod ng mga simpleng usapan, ramdam ko ang bigat ng mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Sa isang sandali, tumigil kami sa ilalim ng malaking balete tree sa gitna ng parke. Nakatingin si Ligaya sa akin nang may halong pag-aalala at kuryosidad sa kanyang mga mata. Parang may iniisip ka, Marikit. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Tanong niya ng mahinahon.
Nilihim ko ang kaba sa aking dibdib at sumagot ako ng mabagal, hindi ko pa talaga maintindihan ang sarili ko, Ligaya. Parang may mga bagay na gusto kong tuklasin pero natatakot ako. Napatingin siya sa akin nang may malambing na ngiti, alam mo, hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Narito lang ako, handang makinig, kahit ano pa man ang nararamdaman mo. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang kamay na mahigpit na hinawakan ang akin, isang tahimik na pahayag ng suporta at pagkakaunawaan. Ang simpleng haplos na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magbukas ng aking puso. Hindi ko maiwasang maalala ang mga gabi namin na magkasama sa aming kwarto, na parang wala ng ibang tao sa mundo maliban sa amin. Ang mga tawa namin, ang mga pangarap na aming ibinahagi, at ang mga lihim na hindi pa namin na ipapahayag. Ngunit ngayon, tila may bagong damdamin na unti-unting sumisibol, isang damdamin na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Habang naglalakad kami palabas ng parke, naisip ko na ang aming pagkakaibigan ay unti-unting nagiging isang mas komplikadong kwento, isang kwento ng pagtuklas sa sarili at sa isa't isa. Ngunit paano kung ang mga damdaming ito ay magdadala ng pagbabago na hindi namin inaasahan? Sa puso ko, alam kong may bago kaming haharapin, isang pagsubok na maaaring magbago sa aming buhay magpakailanman. Ngunit handa ba ako para doon? At handa ba si Ligaya? Ang araw na iyon ay nagsilbing paalala na ang mga pinakamalalim na damdamin ay kadalasang nagsisimula sa mga simpleng pag-uusap sa ilalim ng mga anino ng punong balete. Mga pag-uusap na naglalaman ng mga lihim at pangarap na naghihintay lamang na matuklasan. At sa likod ng bawat tanong, may isang sagot na naghihintay na maibahagi, isang sagot na magdadala sa amin sa susunod na yugto ng aming kwento. Hindi ko inakala na ang simpleng pag-imbita ni Ligaya sa akin na mag-spend ng weekend sa kanilang bahay ay magdudulot ng ganito kalalim na pagbabago sa aming pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na may mga bagay akong kailangang harapin, mga damdaming matagal ko nang itinago sa ilalim ng mga ngiti at biro namin. Hello muli, ako si Marikit mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Sa araw na ito, nais kong ikwento kung paano nagsimula ang lahat, kung paano ang isang karaniwang weekend ay naging daan para sa isang lihim na unti-unting lumilitaw. Bago ang weekend na iyon, pareho kaming abala ni Ligaya sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit nang dumating ang Sabado, ramdam ko agad ang kakaibang enerhiya sa hangin. Nang dumating ako sa kanilang bahay, sinalubong niya ako ng isang ngiti na maihalong kababalaghan. Nagkwentuhan kami ng matagal, nagbaliktanaw sa mga lumang alaala habang nagluluto sa kusina at naglalakad sa bakuran. Ngunit sa kabila ng aming mga tawa, may mga sandaling tahimik kami na puno ng mga disabi. Kinabukasan, habang siya ay naliligo, pumasok ako sa banyo upang kunin ang aking suklay na naiwan ko. Nang makita ko siya na nakatali ang buhok sa tuwalya, hindi ko maiwasang mapatingin ng matagal. Ang init ng kanyang mga mata ay tila sumisilip sa kalaliman ng aking puso. Nang tanungin niya kung may problema, pilit akong umiti at sinabi na wala naman. Ngunit sa loob-loob ko, ramdam ko ang pag-ikot ng mundo. Pagkatapos ng aming almusal, nagpa siya kaming pumunta sa ilog sa likod ng kanilang bahay upang magpalamig. Agad siyang lumangoy, malakas at malaya, habang ako ay nag-aalangan. Ngunit sa bawat tawa at hagikik namin sa tubig, unti-unting nawala ang aking kaba. Nang maupo kami sa tabi ng ilog at mag-usap ng malapit, napansin ko ang init ng kanyang mga salita at tingin, isang init na hindi ko lubos maintindihan. Sa pagbalik namin sa bahay, habang pinapahiran ko siya ng sunscreen, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Ang mga simpleng kilos ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, nag-uusap kami sa hardin tungkol sa mga bagay na hindi pa namin lubos maipaliwanag. Nang tanungin niya ako kung ano ang nasa isip ko, hindi ko maikubli ang alon ng damdamin na bumabalot sa akin. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang bagong yugto sa aming buhay, isang yugto na puno ng pag-aalinlangan, pag-asa, at mga lihim na unti-unting naaabot. Ngunit paano kung ang lihim na ito ay magbabago sa lahat ng bagay? Sa puso ko, alam kong may mga pagsubok na darating, mga tanong na kailangang sagutin, at mga desisyon na kailangang harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Ligaya, ang aking matalik na kaibigan, ang taong handang sumabay sa akin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon nang buksan ko ang pintuan ng banyo sa bahay ni Ligaya, dala ang aking suklay na naiwan ko noong gabing iyon.
Ang tunog ng tubig mula sa shower ay bumabalot sa paligid, at narinig ko ang kanyang tinig na maihalong pagod at tawanan, nagsasabi na nandyan lang ang suklay sa ibabaw ng lababo. Kinuha ko ito ng mabilis at nang lumingon ako, napatigil ang aking puso nang makita ko siya na nakatali ang buhok sa puting tuwalya, ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad na hindi ko maintindihan. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang, mula sa maliit na bayan ng Liliw sa Laguna. Sa araw na iyon, unti-unting nagbago ang lahat sa pagitan namin ni Ligaya, ang matalik kong kaibigan na parang kapatid ko na. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagbisita sa kanyang bahay ay maglalantad ng mga damdamin na matagal ko nang kinikimkim. Pagkatapos ng maikling pag-uusap sa banyo, kung saan pilit kong itinago ang aking pagkabahala, bumalik ako sa kwarto. Nakaupo siya sa kama, ang buhok niya ay basa pa rin at nakabalot sa tuwalya, ang katawan niya ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaro sa pagitan ng pagiging seryoso at malikot. Ikaw talaga, ang kakaiba mo ngayon, sabi niya na may bahagyang ngiti, parang sinubukan akong pukawin. Pilit kong pinilit magpatawa, ngunit sa loob ko'y may unos ng emosyon na hindi ko matanggihan. Hindi nagtagal, inalok niya akong pumunta sa kanilang likurang bakuran, kung saan may maliit silang swimming pool. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, at ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak at damo. Nang makarating kami, agad niyang inalis ang kanyang simpleng damit, nag-iwan lamang ng makulay na bikini, at sumisid sa malamig na tubig ng walang alinlangan. Ako naman ay nag-aalangan, tinatago ang aking kaba sa likod ng mga pilit ng ngiti. Habang naglalaro kami sa tubig, naramdaman ko ang unti-unting pag-alis ng mga takot ko. Ang aming tawanan ay nagmistulang musika na pumuno sa paligid, tila kami lang ang naroroon. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil siya sa paglangoy at tumitig sa akin, may halong saya at lihim sa kanyang mga mata. Kailangan mong mag-relax pa, sabi niya, sabay hagod ng tubig sa aking mukha. Napangiti ako, ngunit sa likod ng ngiti ay ang malalim na pagkalito. Pagkatapos naming lumabas ng pool, habang pinapahiran ko siya ng sunscreen, naalala ko ang bawat haplos ng aking mga daliri sa kanyang balat na parang may sinasabing hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang araw ay unti-unting lumulubog, ngunit ang init ng aming samahan ay parang apoy na hindi kailanman mawawala. Sa hardin, habang nakaupo kami sa tabi ng isa't isa, ang katahimikan ay puno ng mga hindi nasabi, mga tanong, pangarap at pag-aalinlangan. Sa gabing iyon, habang kami ay nakaupo sa sala, pinilit kong ilihim ang mga damdaming bumabalot sa akin. Ngunit sa mga mata ni Ligaya, nakita ko ang pag-unawa, ang pagtanggap at ang pagbibigay ng lakas na kailangan ko. Hindi ko pa alam kung saan kami dadalhin ang kumpas ng aming mga puso, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na kami parehong tao noong pumasok ako sa bahay niya noon. Ang pagkakaibigan namin ay unti-unting nagiging isang kwento ng pagtuklas, isang kwento na puno ng hiwaga at pangakong naghihintay na matupad. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon sa bahay ni Ligaya, mga sandaling nagbukas ng pinto para sa isang bagong yugto ng aming pagkakaibigan. Isang yugto na puno ng mga damdamin na matagal ko nang tinatago sa puso. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang, nagmula sa tahimik na bayan ng Liliw sa Laguna. Sa araw na iyon, unti-unting sumilip ang isang kakaibang emosyon sa pagitan namin ni Ligaya, na sa una ay tila mahirap maintindihan at tanggapin. Matapos ang aming paglalaro sa swimming pool, umupo kami sa tabi ng espreguerang nakaharap sa araw. Nakahiga si Ligaya, ang kanyang buhok ay basa pa rin at kumakalat sa kanyang mga balikat, habang suot ang simpleng puting t-shirt na bahagyang nakalantad sa kanyang balikat, at maikling shorts na nagpapakita ng kanyang mga binti na kailinis at kakinis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, may halong saya at kuryosidad. Tinawag niya ako, Marikit, kunin mo nga ang sunblock. Agad akong bumangon at kumuha ng bote. Habang pinapahiran ko ang kanyang mga braso at balikat, ramdam ko ang init ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga daliri. May kakaibang tensyon sa pagitan namin na hindi namin sinasabi, ngunit ramdam ng bawat isa. Ang ingat mo naman, sabi niya habang nakangiti, tila sinusubukan akong aliwin o baka naman sadyang nilalaro niya ang aking damdamin. Napangiti ako, ngunit sa puso ko ay maihalong kaba at saya. Habang umiikot ang araw, nagpatuloy kami sa pag-uusap ng mga simpleng bagay, ngunit ang bawat salita ay may dalang lalim na hindi namin diretsahang sinasabi.
Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming pagkakaibigan ay unti-unting nagiging mas malapit, hindi lamang sa pisikal na presensya, kundi pati na rin sa puso at isipan. Pagkatapos naming magpahinga sa espredjuerang iyon, naglakad kami papunta sa loob ng bahay. Sa sala, nagbahagi kami ng mga kwento at tawa, ngunit ang mga tingin na aming naibigay sa isa't isa ay nagsasalaysay ng mga damdaming mas malalim kaysa sa mga salita. Sa gabi, habang kami ay magkasamang nanonood ng pelikula, napansin ni Ligaya na tila may bumabalot na lungkot sa aking mga mata. Pinindot niya ang remote at tumingin sa akin ng seryoso. Marikit, ano ba talaga ang iniisip mo? Parang may tinatago ka. Naramdaman kong oras na para magbukas ng puso. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Ligaya. Parang may mga bagay na nagbabago sa pagitan natin at hindi ko alam kung paano harapin. Umiti siya ng may pag-unawa. Alam mo, hindi mo kailangang magmadali. Ano mang mangyari, nandito lang ako. Ang mga salitang iyon ay humaplos sa aking puso at nagbigay ng lakas upang tanggapin ang mga pagbabago na dumarating sa amin. Sa gabing iyon, habang pinapatay ang ilaw, ang aming mga puso ay nag-usap sa katahimikan, isang pag-uusap na mas malalim kaysa sa anumang salita. Alam kong ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at kahit napuno ito ng mga tanong, handa akong harapin ang lahat kasama si Ligaya. Hindi ko inakala na ang sandaling iyon ay magsisilbing simula ng isang malalim na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng mga damdaming matagal ko nang tinatago sa puso at ng mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Nang matapos ang aming simpleng weekend sa bahay ni Ligaya, ramdam ko na nagbago ang lahat sa pagitan namin, ngunit hindi ko pa rin mawari kung ano ang ibig sabihin nito para sa amin. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang, mula sa bayan ng Liliw sa Laguna. Sa mga sumunod na araw matapos ang aming pagkikita, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim tungkol sa mga nangyari. Ang mga sandaling iyon ay nag-iwan ng mga tanong sa aking isipan, paano kung ang mga damdaming ito ay tunay? Paano kung ang aming pagkakaibigan ay magiging iba? At higit sa lahat, paano kung hindi ito madaling matanggap ng aming mga pamilya at ng aming paligid? Habang naglalakad kami ni Ligaya sa parke noong linggo ng hapon, napagtanto ko na ang aming samahan ay nagbago. May mga sandaling tahimik kami, nagmamasid sa paligid, ngunit ang mga puso namin ay tila nagsasalita sa isang wika na kami lang ang nakakaintindi. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga tanong na bumabalot sa akin, at sa bawat titig ni Ligaya, nadarama ko ang kanyang pag-aalala at pag-unawa. Nang tanungin niya ako kung ano ang aking iniisip, nagulat ako na nais kong magbukas ng aking damdamin sa kanya. Ngunit sa kabila ng aking pagnanais, natatakot ako sa mga posibleng epekto nito. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ano ang magiging kinabukasan namin bilang magkaibigan kung lalabasin ko ang mga tunay kong nararamdaman? Sa mga sandaling iyon, nagpasiya akong huwag munang ipakita ang lahat. Kailangan ko munang intindihin ang sarili ko bago ko maipaliwanag sa iba ang aking nararamdaman. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko maikubli ang pag-asa na sana ay maging bukas din si Ligaya sa posibilidad na maihigit pa sa pagkakaibigan sa pagitan namin. Habang iniisip ko ito, naalala ko ang kanyang mga salita, nandito lang ako, handang makinig. Ang mga salitang iyon ay naging ilaw sa gitna ng aking pagkalito, isang paalala na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na natatakot. Natatakot na baka ang lahat ng ito ay masira, at baka ang aming matagal ng pagkakaibigan ay tuluyang mawala. Ngunit sa kabila ng aking mga pangamba, ramdam ko rin ang lakas at tapang na unti-unting sumisibol sa aking puso. Alam kong hindi ko kayang harapin ang mga ito ng mag-isa, at sa kabila ng lahat, si Ligaya ang taong nais kong samahan sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw sa aming maliit na bayan, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago. At sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, handa na akong harapin ang mga ito, hindi bilang isang nag-iisa, kundi kasama ang taong pinakamalapit sa akin. Ngunit ano ang susunod na hakbang? Ano ang magiging tugon ni Ligaya sa mga damdaming unti-unting lumalabas? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aking isipan, naghihintay ng sagot na darating sa tamang panahon. Hindi ko lubos maisip na ang isang simpleng gabing puno ng kwentuhan ay mauuwi sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan, isang pangyayaring magpapabago sa lahat ng akala ko tungkol kay Ligaya at pati na rin sa akin.
Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang, mula sa bayan ng Liliw sa Laguna. Sa gabing iyon, nagpasya kaming manood ng pelikula sa sala ng bahay nila. Nasa tabi ko si Ligaya, nakabalot kami sa isang malambot na kumot habang ang liwanag ng telebisyon ay naglalaro sa aming mga mata. Ngunit kahit na tila payapa ang paligid, ramdam ko ang bigat ng mga tanong na bumabalot sa akin. Hindi ako makatuon sa pelikula, ang isip ko ay naglalakbay sa mga damdamin na unti-unting lumalabas sa pagitan namin. Sa kalagitnaan ng pelikula, napansin ni Ligaya ang aking pagka-distract. Tumigil siya sa pag-play ng pelikula at tumingin sa akin ang may ngiti na puno ng pag-aalala. Marikit, ano ba talaga ang pinag-iisipan mo? Parang may tinatago ka. Hindi ko na kinaya ang bigat ng damdamin. Huminga ako ng malalim at nagpasya na oras na upang magbukas ng aking puso. Siguro, nagbabago ang lahat sa pagitan natin, mahina kong sambit, halos isang bulong lamang. Hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko, pero parang iba na tayo ngayon. Tumigil siya sandali, ang mga mata niya ay nakatingin ng malalim sa akin, naghahanap ng sagot na hindi ko pa maibigay. Ang ibig mong sabihin, tanong niya, ay may nararamdaman ka para sa akin. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng kuryosidad. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon, kaya tumango na lamang ako. Sa sandaling iyon, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-asa, at dahan-dahan kaming naglapit ng mga labi. Ang unang halik namin ay puno ng kaba, ng mga tanong, at ng isang pangakong hindi pa namin maintindihan. Parang tumigil ang oras, at kami lang ang naroroon sa mundo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Pagkatapos ng halik, napatingin siya sa akin ng malalim at sinabi, Marikit, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo, isang lihim na matagal ko nang tinatago. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng takot at kuryosidad. Ano kaya ang lihim na iyon? Paano ito makakaapekto sa amin? Hindi ko inaasahan na ang gabi na puno ng pag-asa ay mauwi sa isang malaking pagsubok. Ang mga tanong na bumabalot sa akin ay higit pa sa mga damdaming unti-unting lumalabas. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? At higit sa lahat, ano ang lihim na itinatago ni Ligaya? Ang lahat ng ito ay nag-iwan sa akin ng isang malalim na pag-aalinlangan na hindi ko pa kayang sagutin. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng puso ko nang ibinahagi ni Ligaya ang lihim na matagal na niyang itinatago, isang katotohanang nagdulot ng gulat at takot, ngunit sa kabila nito, nagising din ang isang bahagi ng sarili ko na matagal nang naghahanap ng sagot. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Nang matapos ang unang halik namin ni Ligaya, lumapit siya sa akin ng dahan-dahan, hawak ang aking mga kamay na tila nangangailangan ng tapang para sabihin ang kanyang sasabihin. Marikit, may isang bagay akong kailangang sabihin. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Anya, ang tinig niya ay puno ng pag-aalangan. Niluklok niya ang kanyang mga mata sa akin, huminga ng malalim, at dahan-dahang sinabi, matagal na akong may nararamdaman para sa'yo, pero may iba pang bagay na dapat mong malaman. May mga tao sa aming pamilya na hindi madaling tanggapin ang ganitong klaseng relasyon. Natatakot akong baka masira ang lahat, pati ang ating pagkakaibigan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, at sa puso ko'y sumalubong ang takot at pangamba. Paano kung tama siya? Paano kung ang aming pagmamahalan ay magdudulot ng sakit hindi lamang sa amin, kundi pati sa aming mga pamilya? Ngunit sa kabilang banda, naroon ang apoy ng pag-asa, pag-asa na kahit anong hadlang ang dumating, kakayanin namin basta magkasama. Ligaya, sagot ko ng maihalong panghihina at tapang, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ang lahat ng ito, pero hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Handa akong harapin ang lahat ng pagsubok basta't kasama kita. Umiti siya ng may luha sa mga mata, at sa sandaling iyon, tila nagkaroon kami ng isang tahimik na pangako, isang pangakong haharapin namin ang anumang hamon ng magkasama. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang aming kwento. Sa mga sumunod na araw, unti-unti naming naramdaman ang bigat ng mga mata ng mga tao sa paligid, ang mga usap-usapan na hindi namin naririnig ngunit ramdam namin. Ang aming mga pamilya, mga kaibigan, pati ang mga kapitbahay, nagsimulang maging bahagi ng isang kwento na hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno sa tabi ng ilog, sinabi ni Ligaya,
Marikit, alam kong mahirap ito, pero hindi ako papayag na mawala ang pagkakaibigan natin dahil dito. Kailangan nating magpakatatag. Tumango ako, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit, at sa puso ko, alam kong kahit gaano man kahirap ang hinaharap, hindi kami susuko. Ngunit sa kabila ng tapang na iyon, may isang bahagi sa akin na nag-aalala, paano kung hindi lahat ay handa para sa amin? Paano kung ang lihim na ito ay maging simula ng isang bagyong hindi namin makontrol? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aming mga araw, at habang ang aming kwento ay lumalalim, alam kong ang susunod na mga kabanata ay magiging puno ng pagsubok, luha at pag-asa. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng dalawang puso na nagtatangkang magtagumpay sa gitna ng unos ng buhay, nang magkasama. Hindi ko maisip kung paano namin napunta sa ganitong sitwasyon, isang kwento na punong-puno ng mga damdamin, lihim, at mga pagsubok na tila walang katapusan. Ang bawat araw ay parang isang bagyong dumaraan sa aming mga puso, at hindi namin alam kung saan hahantong ang lahat. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang, mula sa maliit na bayan ng Liliw, Laguna. Sa mga sumunod na araw matapos naming malaman ang katotohanan ni Ligaya, unti-unti naming naramdaman ang bigat ng mundo sa aming mga balikat. Hindi lang kami ang nakararamdam ng pag-aalinlangan, ramdam namin ang pagtingin at paghusga ng mga tao sa paligid. Ang aming mga pamilya ay tila nagdadalawang isip, ang mga kapitbahay ay nagkukumustahan na may dalang mga bulong-bulungan, at ang aming mga kaibigan ay nagtataka sa biglang pagbabago sa amin. Isang araw, habang naglalakad kami ni Ligaya sa paborito naming lugar sa ilog, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila sumasalamin sa aming mga damdamin, magkahalong kaba, takot at pag-asa. Marikit, sabi niya ng mahina, ang lahat ng ito ay parang isang malaking unos na hindi namin inaasahan. Pero kahit ganoon, narito tayo, magkasama at hindi sumusuko. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, Ligaya, hindi ko alam kung hanggang saan tayo kakayanin, pero ang alam ko, hindi kita iiwan. Handa akong harapin ang lahat ng pagsubok basta't kasama kita. Ngunit sa kabila ng aming tapang, dumating ang mga pagkakataon na tila kami nasubok ng sobra. May mga araw na kami nag-aaway dahil sa takot at pangamba, may mga sandaling nagtataka kami kung tama ba ang aming pinili. Ang mga mata ng mga tao ay naging mga anino na sumusubaybay sa bawat kilos namin, at ang mga salita ay parang mga tinik na sumasakit sa puso. Sa isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe ng bahay ni Ligaya, pinagmamasdan namin ang mga bituin sa langit. Marikit, sabi niya, alam kong mahirap ito, pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit tayo nagkita at nagmahalan. Hindi tayo nag-iisa, kahit pakiramdam natin ay ganoon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas, ngunit hindi maikakaila ang bigat na bumabalot sa aming mga puso. Ang aming kwento ay naging isang malaking hamon, isang laban na puno ng emosyon, pangarap at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala kami na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, kahit gaano man kahirap ang daan. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, alam naming may mga pagsubok pang darating. Ngunit sa bawat pintig ng aming mga puso, may isang pag-asa na patuloy na naglalakbay, ang pag-asa na sa kabila ng lahat, kami ay magtatagumpay, magkasama, at matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa tapang, pagtanggap at pag-asa sa gitna ng unos ng buhay. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa balkonahe ng bahay ni Ligaya, isang gabing puno ng pag-asa at takot, pangarap at pag-aalinlangan. Sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari, ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang tibay ng aming samahan. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Sa mga huling sandali ng aming kwento, alam kong ang landas na aming tinatahak ay hindi madali. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, may isang bagay na malinaw, hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Habang hawak ko ang kamay ni Ligaya, nagtanong ako sa sarili, ano ang magiging bukas para sa amin? Paano kami haharap sa mga taong hindi pa handang tanggapin ang aming pagmamahalan? Ngunit bago ko pa man masagot ang mga tanong na iyon, nakita ko sa kanyang mga mata ang katatagan at pag-asa. Marikit, ani Ligaya ng may seryosong tingin, alam kong marami pa tayong haharapin, maraming hindi pa natin alam. Pero handa akong harapin ang lahat ng iyon basta't magkasama tayo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, kahit napuno kami ng mga tanong.
Alam naming hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento, isang kwento ng dalawang puso na nagtagpo, nagmahal, at naglakbay sa gitna ng unos at liwanag. Ngunit bago kami magpatuloy sa aming bagong yugto, isang lihim pa rin ang nananatili, isang misteryong bumabalot sa aming pagkakaibigan at pagmamahalan. Ano kaya ang susunod na hakbang? Paano namin haharapin ang mga hamon na naghihintay? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng dalawang pusong pinili ang magmahal sa kabila ng lahat? Ang sagot sa mga tanong na ito ay nasa mga susunod na pahina ng aming kwento, isang kwento na patuloy na isinusulat ng aming mga puso at ng tadhana. At habang nakatingin ako sa mga mata ni Ligaya, alam kong handa kami, handa sa lahat ng pagsubok, handa sa lahat ng ligaya, at handa sa lahat ng hindi inaasahang darating. Sa pagtatapos ng gabing iyon, nanatili kaming magkahawak kamay, nakatayo sa balkonahe habang ang buwan ay unti-unting lumulubog. Ang aming mga puso ay puno ng pangarap at pag-asa, ngunit may isang bagay na malinaw, ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at marami pang lihim ang naghihintay na matuklasan. Ano kaya ang mangyayari sa amin? Ano ang mga lihim na susunod naming haharapin? Hanggang kailan namin mapanatili ang tibay ng aming samahan sa gitna ng mga unos? Ang mga tanong na ito ay patuloy na magpapaikot sa aming mga isipan, naghihintay ng sagot sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. At sa pagkukwento ko nito sa inyo, nais kong malaman ninyo, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi pati na rin sa tapang na harapin ang mga hamon. At sa kabila ng lahat, kami ni Ligaya ay magpapatuloy, magkasama, sa landas na aming pinili, handang isulat ang aming sariling kwento ng pag-ibig at pagkakaibigan.